Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibago na namang kwento ng buhay, syempre kwento ng pag-ibig, at kwento rin nakakapulutan nyo ng aral, kaiinisan, at kung ano-ano pang mga emosyon ang pwede nyong makuha sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Medyo may pagkamalat pa po si Mama Mia, kaya pagpasensyahan nyo na. Pasasaan ba't in the next few days, in the next few uploads, magiging okay rin ulit itong ating tinig. Hello po sa inyong lahat. Nais ko pong magpasalamat dahil kahit na wala tayong upload nung Friday po ba wala tayong upload, pero hindi pa rin kayo nawala. Nung nag-upload tayo kahapon, andyan pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa mga suki natin na araw-araw na nakikinig, araw-araw na nag-aabang. Hello po sa inyong lahat, sa mga taga LLC Dubai, UAE. Maraming salamat po sa inyo, Hana Kalimon. Hello Mama Mia, hello din sa iyo. Ayan, hello po sa mga taga Barangay Saba Hermosa, Bataan. Maraming salamat sa inyo, Rhea Gonzaga. Christy Dimitrial, sabi niya na miss niya raw ako. Na-miss ko rin kayo. Hello, Canderia Alex Didios. Tama po pa ang pasa ko. Pasensya na ha. Hello kay Kim Sexy. Maraming salamat sa Brina Printing. Hello din sa mga taga Bohol and sa mga OFWs natin dyan sa may Bahrain. Hello sa mga taga Valenzuela, kay Rezelin Layog. Maraming salamat sa pakikinig habang nagtatrabaho ka. And belated happy birthday po kay Rachel Magbanwa. Nung Feb 8 pa po yung birthday niya. Nung Thursday, pero ngayon ko lang po nabasa ang kaniyang mga comments. Pasensya na po. Hello po sa mga senior citizens over at Bacolor, Pampanga. Laging sumusubaybay daw sa akin. Hello po. Maraming salamat sa inyo. And syempre sa mga taga Palawan, taga Florida, maraming salamat. Maraming salamat din sa mga nakikinig sa atin over there at Hong Kong. Hello po. Hello din sa Lumuntad Belinda or sa Lumuntad family. Maraming salamat sa inyo. Nick Nicoy, maraming salamat sa iyo. And syempre sa lahat po ng nag-comment sa ating mga posts nung mga nakaraan. Hello po sa inyo. Nag-absent raw ako kahapon. Pasensya na din, lumigid. Pasensya na po. Hello kay Jerry. Maraming salamat sa iyo. And maraming salamat din kay Shumi. Sabi niya, hindi niya raw ginagawa niya raw radio ang channel natin at hindi raw siya nagsiskip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo ay mas nai-inspire po kaming gumawa ng kwento. Hello po sa mga nakikinig sa atin over there at Valenzuela, sa taga Batangas, taga Tagaytay. Hello po sa mga taga Tagaytay. And syempre sa lahat ng mga nakikinig over dyan sa may Visayas. Hello po sa mga taga Cebu, mga Bisayang dako, may adlaw sa inyong tanan. Tama ba? Charot. Kala mo naman hindi Bisaya. Hello po sa inyo. Okay naman daw yung boses ko. Ay, maraming salamat po at na-okay naman sa inyo. Hello po sa City Place Tower, Irish. Maraming salamat sa iyo. Hi, Jimuel. Maraming salamat din. Maria Rapada. Maraming salamat sa iyo. And syempre, sa mga taga Oman, maraming salamat. Sa taga saan ba to? Hello sa asawa niyang si Pedro Laguna. Ayun, sana mabasa po. Addict fan na supporter niyo po, Joey Arbo, the lonely boy. Sana. Bakit ka lonely boy, Joey? May pinagdadaanan ka rin ba? Nako, comment ka lang ng comment dyan. Baka may single na babae dyan. Malay mo, 'di ba, Joey? Hello kay Francisco Raquel. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din kay Lilibet Andrade. Tama po ba? Hello sa mga taga Davao City raw na nakikinig. Hello po sa mga taga Jordan. Maraming salamat. Taga Saudi Arabia. Maraming salamat. And syempre kay Mary Jane Hasa. Sa mga taga Abu Dhabi, maraming salamat din sa inyo. Mila Imperial, maraming salamat. Kong Hei Fat Choi po. Sa mga taga Hong Kong, Geraldine, maraming salamat sa iyo. And sa lahat ng mga welders dyan, hello po sa inyo. Hello kay Jemmer, Joel, and Jason.
galing kay Jewel, Jemmer Joel. Galing kay Jewel of Zambales. Iba yung Joel, iba yung Jewel. Ayun. Hello kay Ami Ibanez. Maraming salamat. Miss ko na rin kayo. And hello kay Pilyang Anghel. Kahapon pa raw siya nag-aabang nung isang araw pa raw. Pasensya na at hula tayo nung Friday dahil sa ating sakit at meron din tayong inaasikaso. Alam mo naman, may mga bagay na pinaglalaanan natin ng panahon, di ba? Yung mga bagay na importante para sa atin. Ako? Anyways, atin ang simulan ng paborito ninyong kwento. Alam ko po na paborito ninyo itong programa. Kaya sana sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment na hindi ko po nabasa, comment lang po kayo ng comment sa bawat video na ating i-upload. At rest assured po sa mga susunod na mga uploads, baka ikaw na o baka comment mo na ang ating mababasa. Atin ang simulan ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Magpaparaya ka ba kung sa iba na siya sasaya? Paano ba malalaman kung ikaw ay dapat pang lumaban o dapat nang sumuko at siya ay dapat nang pakawalan? Dear Mama Mia, narinig niyo na ba ang mga katagang binuo mo siya para sa iba? Masakit pakinggan, no? Oo, totoong masakit pakinggan yan. Pero mas masakit kung ikaw mismo ang nakaranas ng ganitong uri ng sitwasyon. Ako si Colleen at ito ang kwento kung paano ako nasira ng dahil sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao. At isang kwento rin kung paano ring nasira o sinira ko ang buhay ng iba dahil sa labis na sakit na aking nadarama. Mama Mia, simulan po natin ang kwento ko nung bata-bata pa ako. Ang sabi nila ay masiyahin raw ako. Ang sabi nila maganda raw ang aura ko. Kapag nasa isang room daw ako, Mama Mia, ay sumasaya ang paligid. Life of the party, kumbaga. Palagi nilang sinasabi na sumasaya raw ang isang pagtitipon kapag dumarating na ako. Mama Mia, likas kasi talaga sa akin ang pagiging kaibigan. Kaya marami akong kaibigan kahit sa kung saan man ako mapupunta. Ilagay mo ako sa isang lugar na wala akong kakilala. Bigyan mo ako ng 3 minutes. Maya-maya balikan mo ako. Diba marami na akong kausap. Marami na akong katawanan at marami na akong kakwentuhan. Ganyan po ang personalidad ko, Mama Mia. Hindi po talaga ako mahiyain. Wala po talaga sa bokabularyo ko ang pagiging mahiyain. Ang nasa akin noon, Mama Mia, ay ang pagiging madaldal at pagiging masiyahin ko. Kaya naman marami po ang nagsasabi, Mama Mia, na swerte raw ang lalaking mamahalin ko. Well, hindi naman niya alam na swerte pala siya sa akin. High school pa lamang ako, Mama Mia, ay meron na akong isang lalaking lihim na minamahal. Itago natin siya sa pangalang James. Si James ay isa po sa mga kaibigan ko. Isa po sa mga barkada na close ko. Sa aming grupo ay halos 11 po kaming lahat. Pero habang tumatagal ang panahon ay nalalagasan po kami hanggang sa 8 na lang ang natira. 5 babae at 3 lalaki. Kasali na nga doon si James, Mama Mia. Nung una ko palang siyang nasilayan ay talaga namang nagkaroon na agad ako ng crush sa kanya. Bukod kasi sa gwapo, ay masiyahin rin si James. Malakas din ang kanyang sense of humor, Mama Mia, kaya naman lagi niya akong napapasaya at napapatawa. Ang totoo niyan ay ka-vibes ko po siya pagdating sa mga jokes. Kaya naman naiintindihan niya ako. Mama Mia, simula pa lang noon ay minahal ko na si James. Lihim lang syempre dahil ayoko naman na masira ang aming pagkakaibigan. Lihim lang ang lahat. Dahil alam ko naman na wala akong pag-asa pagdating kay James. Si James kasi, tulad ko ay meron ding babaeng matagal nang iniibig.
Actually, second year high school pa lamang daw siya nung magkaroon siya ng crush sa isa sa kanyang mga kaklase. Hindi ko po pala kaklase si James, kundi kaibigan siya ng isang kaklose ko sa klase namin kaya nasali rin siya sa barkada. Mama Mia, noon pa man ay alam ko na nalabis-labis ang kanyang pagkagusto sa kanyang classmate na itago natin sa pangalang Therese. Si Therese kasi Mama Mia ay opposite ko po. Kung ako ay palangiti, masiyahin, madaldal, si Therese naman Mama Mia ay may pagkamisteryosa. Matipid po siya kung ngumiti. Sabi nga nila, mahal daw ang kanyang ngiti at binibigay niya lang yun sa mga taong tunay na nagpapasaya sa kanya. Kaya pala siguro ma-effort talaga si James para pasiyahin si Therese. Kaya pala siguro nanghihingi siya sa akin ng mga baon kong jokes. Kaya pala siguro nanghihingi siya ng tips kung paano ba pasiyahin ang isang babae. Yun pala, para yun lahat kay Therese. Bukod sa pagiging misteryoso ay tahimik rin si Therese, Mama Mia. Hindi siya magaslaw na katulad ko. Ang sabi nga nila ay para siyang isang Maria Clara. Well, para naman talaga. Dahil napakaganda niya. Morena ang kanyang kutis, matangos ang kanyang ilong, manipis at medyo pinkish pa ang kanyang mga labi. Maganda rin ang kanyang mga mata, lalong-lalo na ang kanyang mga pilik mata. Kulot ang kanyang buhok na lagpas balikat. Mama Mia, in short ay napakaganda niya talaga. Ang totoo niyan, kapag meron pong play sa school, ay lagi po siyang nakukuhang bida. Kahit na hindi naman siya talaga marunong kumanta. Ang ginagawa na lang ay nire-record na lang ng ibang mga taga-choir ang kanta para sa kanya. Dahil kung pisikal talaga ang pag-uusapan, ay wala nang makakatalo pa sa angking ganda ni Therese. Ako rin naman, Mama Mia, ang sabi nila ay maganda rin naman ako. Maputi ang kutis ko. Palangiti ako at isa yun sa mga assets ko, sabi ng mga kaibigan ko. Pero Mama Mia, hindi katulad ni Therese. Hindi po matangos ang aking ilong. Hindi rin po kagandahan ang aking height at lalong hindi rin po kagandahan ang aking katawan. Ang sabi nila, Mama Mia, lahat naman daw ng babae ay may kanya-kanyang angking ganda. Nasa isang lalaki lang daw yun kung ano ang type niya o kung saan siya mas komportable at saan siya mas sasaya. Sa akin kasi, Mama Mia, siguro ay kaibigan o hanggang barkada lang ang pagtingin ni James. Nung mag-third year na po kami, ay lalo po akong nasaktan nung si Therese po ang yayain ni James para maging partner niya sa aming JS prom. Sinabi ko sa sarili ko na wala naman akong karapatang masaktan dahil kaibigan lang ako ni James. Hindi naman niya ako kaano-ano. Hindi rin naman niya alam ang nararamdaman ko. Kaya dapat makontento na lang ako sa kung anong meron kaming dalawa. Ilang beses ko pong kinumbinsi ang sarili ko, Mama Mia. Kinumbinsi ko ang sarili ko na wag na si James. Maghanap na lang ng iba. Ilang beses po akong may pinalabas na ibang crush sa aming barkada. Katunayan yan, Mama Mia, isa sa mga ginagawa kong crush ay ang 4th year na pinakamatalino sa kanilang batch. Alam kasi ng lahat ng mga barkada ko na mas nate-turn on ako sa lalaking matalino. Pero hindi po ganun si James. Kung academics po ang pag-uusapan na hindi po siya katalinuhan. Ewan ko ba, Mama Mia? Siguro nga pagdating talaga sa taong mahal mo, nawawala lahat ng mga inhibitions mo. Pati mga standards na sinet mo mula pa noon ay kinakalimutan mo dahil sa sobrang pagmamahal mo na nararamdaman sa isang tao. Ganun nga siguro talaga ang tunay na nagmamahal. Mama Mia, ayoko po na may isang makakaalam sa nararamdaman ko kay James. Kaya kung sino-sino na lang ang ginagawa kong front act na aking crush para wag silang magduda na isa sa barkada namin ang aking
nagugustuhan. Hanggang sa yun na nga sumapit na ang JS prom. Masayang masaya si James dahil pinaunlakan siya ni Therese na siya ang maging partner nito. Habang nagsasayaw silang dalawa, Mama Mia, habang kitang-kita ko kung papaano namangha si James sa ganda ni Therese, ay dun ko naman nararamdaman na unti-unting nadudurog ang puso ko. Sadya nga palang, hindi na lang basta-basta pagkakakrush ang nararamdaman ko sa kaibigan ko, kundi mahal ko na siya. Pero anong magagawa ko? Hindi naman ako ang kanyang gusto. Kaya naman nakontento na lang akong pagmasdan sila. Nakontento na lang akong kunwari ay chini-cheer pa silang dalawa. Kunwari ay sinusuportahan ko si James sa kanyang panliligaw kay Therese. Mahal na mahal ko si James, Mama Mia. To the point na kaya kong magpanggap na masaya basta't makita ko lang siyang masaya kahit sa piling ng iba. Ganong klase po ang pagmamahal ko. Hanggang sa nung nag-4th year kami, first day of class ay masayang masaya si James na binalita sa amin na sa wakas, sinagot na siya ng babaeng pinakagusto niya. Sinagot na siya ni Therese. At dahil nga doon, Mama Mia, ay nabawasan ang oras ni James sa aming mga barkada niya. Yung iba naming mga kabarkada ay nagtatampo sa kanya, pero ako hindi po. Sinabi ko sa kanila na intindihin namin ang aming kaibigan dahil minsan lang ito kong magmahal. Hindi namin alam kung ano talaga ang ugali ni Therese. Baka ayaw ni Therese na napapalapit sa ibang babae ang lalaking minamahal niya. Hoy, talaga namang napaka-understanding na kaibigan mo, Colleen. Alam mo, kung ako si James, ikaw talaga ang gugustuhin ko. Sabi ng isa naming kabarkadang babae. Halos mabulunan ako noon sa soft drinks na iniinom ko, Mama Mia. Nasa kantin kasi kami noon at lumabas kaming magbabarkada para kumain. Pero si James ay hindi nakasama dahil kasama niya nga ang girlfriend niyang si Therese. Ano ka ba naman? Bakit naman ako gugustuhin ni James? At saka iyo nga. Magkakaibigan tayo para tayong magkakapatid, no? Bakit mo naman nasasabi ang ganyan? Ay, naku girl, wag ka nang maglihim sa amin. Kahit anong lihim ang gawin mo, babae rin kami kaya nararamdaman namin kung ano yung nararamdaman mo. Nakikita namin ang mga titig mo kay James. Alam namin na kung minsan ang mga titig mo sa kanilang dalawa ni Therese ay puno ng pait, hinanakit at sakit. Mama Mia, hindi na ako nakasagot noon. Buti na lang talaga at hindi nakikinig yung ibang mga lalaking mga kaibigan namin. At tanging mga babae lang ang nakafocus sa aming mga pinag-uusapan. Inirapan ko sila, Mama Mia. Pagkatapos ay hinila ko ang kaibigan kong nagsasalita at pinapatigil ko na siya. Please naman oh. Please naman walang ibang makakaalam sana. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin ni James kaya please, 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 please. Wag po. Wag niyong sabihin ha. Pakiusap ko sa kanila. Ngumiti naman sila, Mama Mia. Alam mo, ang tagal na naming nililihim yan. Kung talagang may balak kaming sabihin kay James, hindi sana matagal na. Mas gugustuhin naman namin na ikaw ang magiging girlfriend niya nang sa ganun ay hindi pa rin siya mawalay sa barkada. Samantalang yung Therese na yun, ang arte-arte. Ewan ko ba kung anong nagustuhan dun ni James? Sabi nila. Alam kong pinapagaan lang nila ang loob ko, Mama Mia. Alam kong pinaparamdam lang nila sa akin na mas may pag-asa dapat ako kay James dahil matagal na kaming magkaibigan. Pero wala rin naman kaming magagawa. Kahit buong planeta pang gugustuhin na ako ang makasama ni James, kung si James naman ay si Therese pa rin ang nanaisin at pipiliin, wala rin naman akong magagawa. Hanggang sa lumipas nga ang ilang buwan, isang araw ay tumawag sa akin si James. Colleen, libre ka ba? Sabado yon. O bakit? Anong okasyon? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Gusto ko sanang makasama ang barkada pero
Lahat sila may kanya-kanyang lakad. Sana naman pakinggan mo ko. Sana naman kitain mo ko. Mama Mia, sadyang marupok talaga ang lola nyo. Kahit na nasasaktan. Kahit na alam ko naman kung anong pag-uusapan namin dahil kalat na sa buong school ang paghihiwalay nilang dalawa ni Therese, ay pumunta pa rin ako. Kinita ko pa rin si James. Kahit na ang totoo ay may iniutos sa akin ng nanay ko noon. Inutusan ako ng nanay ko na mag-general cleaning dahil darating raw ang mga pinsan ko para makaselebrate sa amin ng birthday ng lola ko. Pero hindi ko yun ginawa. Mas inuna ko po si James. Di bali na pong mapagalitan. Di bali na pong mapengot sa tenga. Ang importante ay madamayan at makasama ko ang lalaking mahal ko. Dumating ako sa tagpuan namin. Nakita ko nga doon si James na lugmok na lugmok. Bagsak ang mga balikat at halatang kagagaling sa iyak ang kanyang magang mga mata. Nung makita niya ako ay agad siyang nagsuot ng shades. Uy, wag ka nang mag-shades. Kitang-kita ko naman ang maga mong mata, tol. Bakit? Anong problema? Tanong ko. Hulin kasi. Kasi bakit ganyan kayong mga babae? Bakit ganyan kayo? Kung minamahal kayo, sinasaktan nyo lang naman ang nagmamahal sa inyo. Bakit nyo pa pinapaasa kung meron naman pala kayong ibang nagugustuhan? Tanong ni James sa akin. Teka, bakit? Anong nangyari? Pag maang-maangan ko pa, kahit ang totoo ay alam na alam ko naman talaga. Si Therese, iniwan ako. Mas pinili niya yung bago niyang manliligaw. Dahil ang sabi niya, mas magka-vibes daw sila. Tahimik kasi yung bago niyang manliligaw eh. Babad sa library. Mahilig talaga sa books at matalino. Ibang-iba sa akin. Siguro hindi talaga ako nagustuhan ni Therese noon. Siguro napilitan lang siya dahil makulit ako. Sabi ni James. Alam mo James, ganyan naman talaga ang buhay. Hindi lahat ng taong ating ginugusto ay magugustuhan din tayo. Hindi porket naging atin ang tao ngayon ay magiging atin siya forever. Magpasalamat ka na lang dahil binigyan ka ng pagkakataon ni Therese para makasama siya at mahalin mo siya. Yung mga magagandang alaala nyo na lang ang itanim mo sa puso't isip mo. Yun na lang ang baunin mo. Sa ngayon, mag-move on ka na lang. Sige na, balik ka na sa barkada, matagal ka na naming namimiss eh. Sabi ko. Mama Mia! Sinamahan ko pa siya ng buong maghapon na yon. Kinausap ko pa siya. Pinayuhan kahit na ang totoo ay wala naman talaga akong kredibilidad na magpayo. Unang-una sa lahat, wala naman akong experience sa pakikipagrelasyon. Pangalawa, ako rin naman Mama Mia ay hindi nasusunod ang mga advices ko sa kanya. Nakalimutan na ang taong hindi ka mahal, na maghanap na ng taong tunay na magmamahal sa'yo. Hindi ko rin naman yun nagagawa dahil nga si Therese pa rin. Si James pa rin ang gusto ko. At si James alam ko na malabo rin niya yung magawa dahil si Therese pa rin ang magugustuhan niya. Mama Mia, lumipas po ang ilang mga araw. Hanggang sa isang araw ay sumama na ulit sa amin si James na umalis, magliwaliw, at magkaroon ng mga bondings. Naging masaya ulit ako. Pero kakaiba na ang tinginan ng mga barkada naming babae sa akin. Kapag kami lang mga babae ang nag-uusap-usap ay lagi nilang sinasabi na magpakita raw ako ng kahit na konting motibo kay James. Nang sa ganon ay malaman man lang niya na nagkakagusto ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin yun magawa-gawa, Mama Mia. Ayoko kasi naisipin ni James na pariwara akong babae. Na cheap ako dahil nauuna akong mag-effort sa kanya. Hanggang sa makagraduate na lang kami ng high school.
At nung mag-college na nga kami, Mama Mia, nasaktuhan naman na pareho ang kursong kinuha namin ni James sa parehong university. Ibig sabihin, magkaklase kami. Hindi sa lahat ng subjects, Mama Mia, dahil huli pong nagpa-enroll si James, kaya meron po siyang mga subjects na wala po sa blockmates namin. Ako naman ay naka-isang block lang po. Kaya lahat po ng mga classmates ko halos pare-pareho, maliban sa ibang irregular katulad ni James. Mama Mia, dahil nga sa magkaklase kami ni James sa ibang mga subjects, ay mas naging close kaming dalawa kumpara sa iba naming mga kabarkada. Yung iba kasi ay sa ibang paaralan na nag-aaral. Habang yung iba naman ay hindi na nagpatuloy pa sa kanilang pag-aaral at nagtrabaho na lamang para tumulong sa kanilang mga magulang. Maswerte kami ni James dahil yung mga magulang namin ay may kakayanan para pag-aralin kami. Kaya ang sabi namin noon ay hindi namin yon sasayangin. Nakita kasi namin ang mga efforts at struggles ng aming ibang mga kabarkada. Magkasama kami ni James sa lahat ng bagay. Sa pag-aaral, sa pagla-lunch, at halos lahat ng bagay ay magkasama talaga kaming dalawa. Sinasabi nga ng iba kong mga kaibigang babae, Mama Mia, na baka ito na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Na baka ito na at ako na ang magiging sentro ng atensyon ni James. Baka sa akin na mabaling ang kaniyang pagmamahal. Pero mali ako, Mama Mia. Mali ako dahil isang araw ay napayakap sa akin si James sa sobrang saya. Nasa cafeteria kami noon at nagla-lunch dalawa. Kulin! Kulin! May ibabalita ako sa'yo. Ano naman yan? Na-perfect mo ba yung exam mo? Tanong ko. Hindi, masigit pa doon. Mas perfect pa doon. Ano mas perfect pa doon? Hindi ka na magpa-final exam? Dahil nakakuha ka ng perfect score, ganun ba? Tanong ko. Hindi, eto naman, huwag pag-aaral lahat ang isipin mo. Mag-isip ka ng ibang bagay. Alam mo kasi James, diretsuhin mo na lang ako. Ano ba yun Tanong ko. Nakita ko na siya, Kulin. Ang naisip ko noon, Mama Mia, ay si Therese. Kulin, nakita ko na ang babaeng mamahalin ko. Mamahalin ko habang buhay. Pagkasabi niya noon ay bigla pong bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Saan? Nasaan siya? Nasa loob ng cafeteriang ito. Sabi niya na confident na confident. Talaga? Ako naman, Mama Mia, dahil nga sa sadyang marupok lang talaga, ay may parte po ng puso kong lihim na umaasa na sana ako yun. Teka, hanapin ko siya Nandito lang siya kanina eh. Pagkasabi niya noon, ay parang gustong bumagsak ng mga luha ko sa aking mga mata. Ibig sabihin, hindi pa rin pala talaga ako. Ayun! Ayun siya! Teka babaeng naka-pink, hindi naka-uniform, pero naka-jogging pants pang PE. Pagkatapos naka-ponytail ang buhok. Yung puti ang kanyang tirintas sa kanyang buhok. Huwag mo munang lingunin, huwag muna. Sabi niya. Aalis muna ako tsaka mo siya lingunin Nasa bandang likuran mo sa kaliwa. Sabi niya. Tumayo siya, Mama Mia, at bigla na lang umalis kahit hindi ko pa siya sinabihan na umalis na. Ako naman ay parang tanga. Kahit na alam kong masasaktan ako, ay nilingon ko pa rin ang direksyon na kanyang sinasabi. At doon nakita ko nga siya, ang babaeng kanyang tinutukoy. Isa sa mga sikat sa school namin dahil miyembro po ng cheerleading squad. Itago natin siya sa pangalang Eva. Mama Mia, nung tiningnan ko si Eva ng maigi, ay nakita ko pong sinundan niya ng tingin si James. At parang kinakansyawan din siya ng mga kagrupo niya. Hindi ko alam, pero
masakit ang pakiramdam ko nun. Sadya naman talagang gwapo itong si James, Mama Mia. Sadya namang hindi katakataka na marami ang magkakagusto sa kanya. Na kahit ang mga sikat sa school ay magkakaroon ng interes sa kanya. Gwapo talaga ang kaibigan ko. Mama Mia, bigla na lang ay itinulak si Eva papunta kay James nung papunta na si James sa direksyon nila. Nakita ko po na halos masubsob na si Eva sa mga balikat ni James at si James naman ay agad itong sinalo. Nakita ko, Mama Mia, na maganda ang ngitian nila sa isa't isa. Wala na. Game over na. Talo na naman ako. Masasaktan na naman ako. And sa pagkakataong ito, mukhang mas masakit. Dahil alam kong mas malalim na ang nararamdaman ko para kay James. Mas malalim na yun, Mama Mia. Dahil mas matagal na kaming magkasama ng kaming dalawa lang. Mas matagal na kaming naging mas close kaysa sa iba naming mga barkada. Lumipas nga ang mga araw at linggo hanggang sa binalita na nga sa akin ni James na sila na ni Eva. Not knowing James, Mama Mia, kapag nagkaroon ng girlfriend ay nakakalimutan ng mga kaibigan. Meron ho ba kayong mga kaibigang ganyan? Na kapag meron ng girlfriend at kapag meron ng itinatangi ay nakakalimutan na ang pinagsamahan ninyo ng iba mo pang mga kabarkada. Ganun po kasi si James, Mama Mia. Nakalimutan na naman niya ako. Oo, pinapansin pa rin naman niya ako sa loob ng klase. Pero hindi na kami katulad ng dati. Hindi na niya ako sinasamahang mag-lunch dahil sila na lagi ni Eva ang magkasama. Sa tuwing uwian naman o vacant subject namin ay sila pa rin ni Eva ang magkasama kahit hindi naman sila magkaklaseng dalawa. Sadya talagang wala akong pag-asa kay James. Sadyang dapat ay mag-move on na ako sa kanya. Sadyang dapat ay iwasan ko na siya. Pero anong magagawa ko, Mama Mia? Kahit ilang beses pong sabihin ng puso ko na mag-move on, kahit ilang beses pong sabihin ng puso ko na wag na iba na, ay hindi ko pa rin magawa. Nasa isang tabi pa rin ako, nakamasid lamang sa kanilang relasyon. Nagwi-wish na sana dumating ang panahon na ako naman ang mahalin ni James. Pero Mama Mia, tulad nung kay Therese, ay nakita ko rin kung papanong nawasak si James dahil sa labis niyang pagmamahal kay Eva. Nakita ko rin, Mama Mia, na iba ang pinili ni Eva sa huli. Isang varsity player sa school namin ng basketball ang pinalit niya kay James. This time ay hindi na po lumapit si James sa akin. This time, Mama Mia, ibang barkada na po ang kanyang mga nilapitan. Mga lalaking barkada na hindi po kabarkada namin. Mga barkada na alam kong masamang impluwensya sa kanya. Mama Mia, masakit mang isipin. Pero hindi na po ako ang naiisip na takbuhan ni James nung mga panahon na yon. Pero hinayaan ko siya. Hanggang sa makita ko nang unti-unti niyang sinisira ang buhay niya. Unti-unti po siyang nalilate sa mga klase. Pumapasok na halos walang ligo. Pumapasok na parang lango pa sa alak. Isang araw ay hindi ko na talaga siya natiis. Nilapitan ko na siya at kinausap. Ano bang problema mo, James? Bakit ganyan ka ba? Nagkakaganyan ka dahil sa iisang babae? Ano ba? Pinakita mo lang talaga kay Eva na talunan ka. Sunod-sunod kong sabi. Ano bang pakialam mo, Colleen? Pwede ba wag kang makialam sa buhay ko? Buhay mo yung asikasuhin mo. Hindi naman ikaw nagpapaaral sa akin. Hindi naman ikaw ang pagtatawanan kaya wag kang makialam sa akin, ha? Please lang. Iwasan mo ko. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay masyado akong nasaktan. Napakasakit noon para sa akin.
Napakasakit na makitang ang lalaking minamahal ko ay sinisira ang buhay niya dahil sa isang babaeng hindi man lang ma-appreciate ang worth niya. Hanggang sa noon ko na napansin na iba't ibang babae na ang nakakasalamuha ni James. Iba't ibang babae na ang nakakasama niya linggo-linggo, buwan-buwan. Naisip ko noon, Mama Mia, siguro ito ang paraan niya para makapag-move on. Siguro ito ang paraan niya para mapakita kay Eva na hindi siya kawalan at marami pang babaeng nababaliw sa kanya. Mama Mia, naging notorious playboy po si James sa aming school noon. Maging yung mga dati naming barkada ay tinatanong ako kung ano raw ang nangyari kay James. Wala naman akong maisagot sa kanila. Ayoko namang siraan si James. Ang sabi ko ay nag-enjoy lang muna si James sa kanyang buhay. Ang sabi ko ay na-enjoy niya ang kanyang pagkabinata. Pero hindi po sila nakukontento sa mga sagot ko. Kulit pa rin sila ng kulit, lalo na yung mga babae kong barkada na alam ang nararamdaman ko kay James. Sinabi ko sa kanila na wala na akong pagmamahal kay James at nag-move on na ako mula rito. Pero hindi po sila naniniwala sa akin, Mama Mia. Hindi po sila naniniwalang wala na akong nararamdaman para kay James. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko ba ipapaliwanag sa mga kaibigan ko ang totoo. Pero hindi na lang ako nagsalita. Hanggang sa nung mag third year college na kami, ay wala na kaming pansinan pa ni James. Grumabi po ang kanyang bisyo. Grumabi din po ang pagiging playboy niya. Marami na siyang babaeng mga pinaiyak. Siguro ang naisip niya noon, Mama Mia, mas mabuting siyang magpaiyak kaysa siyang paiyakin. Hanggang sa isang araw ay nagkabungguan kami sa cafeteria dahil hindi ako tumitingin sa nilalakaran ko. Siguro ay ganun rin siya dahil hawak-hawak niya ang cellphone niya nun. Nung magkatinginan kami ay ngumiti siya sa akin. Hinaya niya ako na kumain. Sabi ko katatapos ko lang, sige na, kahit tapos ka na, libre na lang kita ng dessert. Sige na, samahan mo na ako please. Andito na naman tayo sa please. Andito na naman tayo sa pakiusap niya. Kahit na nasasaktan pa rin ako, kahit na nahihirapan pa rin ako, kahit na ilang ulit kong sinabi sa sarili ko noon na hindi na ako muli pang magpapauto kay James, ay eto na naman ako, Mama Mia. Nagpapauto na naman sa lalaking minamahal ko. Iba pala talaga kapag masyado mong mahal ang isang tao. Hanggang sa bumalik ang dating closeness namin ni James, Mama Mia. Pero kahit na close na kaming dalawa, ay meron pa rin siyang mga dinidate na iba't ibang babae. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol dito. Sinubukan kong sabihin sa kanya na huwag niyang gawing laruan ng mga babae. Pero hindi po siya nakinig sa akin. Hanggang sa isang araw ay lasing na lasing siyang tinawagan ako. Hulin, kita tayo please. Miss na kita eh. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko. Namimiss niya ako? Ibig sabihin ba, iniisip niya ako? Sabi nila, Mama Mia, kapag nakainom o lasing daw ang isang tao ay lumalabas daw ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi kaya't may nararamdaman na rin sa akin si James? Hindi kaya't after all these years, ay mahal na rin ako ng lalaking matagal ko nang minamahal? Kaya kahit may warning na sa isip ko ay hindi pa rin ako nagpatinag. Pumunta pa rin ako sa boarding house ni James. Nung makita niya ako ay agad niya akong niyakap at sinara ang pinto. Hulin, alam mo naman na ikaw lang ang babaeng nakakaintindi sa akin, di ba? Alam mo, lahat ng mga babaeng yan, panandalian lang naman yan. Hindi naman yan sila mahalaga sa akin. Walang ibang mahalaga sa akin, Kulin, kundi ikaw. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla na lang niya akong hinalikan.
Itinulak ko siya at sinampal. Ano ba, James? Lasing ka. Ano ba tong ginagawa mo, ha? Pauline, ano ba? Huwag mo akong tigilan. Huwag mo akong pigilan, please. Pagkatapos niyang sabihin yun ay agad na naman niya akong sinunggaban ng halik. This time, Mama Mia, ay nawala na po lahat ng pagtutol na meron ako sa katawan ko. Sinuklian ko ang halik niya. Niyakap ko rin siya katulad ng pagyakap niya sa akin. Mama Mia, unti-unti niya akong hinihila papunta sa kanyang kama. Hanggang sa matumba na kaming dalawa. Tumawa siya at agad siyang pumatong sa akin. Hinalikan niya ulit ako sa aking mga labi. Tinitignan niya ang mga mata ko na para bang punong-puno ng pagmamahal. Ako naman ay nadarang na rin sa nararamdaman kong init at nararamdaman kong pagmamahal kay James. Nung hinubaran niya ako ay hindi na po ako tumutol. Bigay todo na po akong gumaganti sa bawat halik na binibigay niya sa akin. Sa bawat haplos niya sa aking katawan. Mama Mia, unti-unti po ay nararamdaman ko ang pagmamahal ni James. Ganito pala ang feeling ng mahalin, Mama Mia. Ganito pala ang feeling ng may nagmamahal sa'yo. Masakit. Masakit ang unang experience ko, pero hindi ko ininda yon. Masaya ako na kay James ko unang naibigay ang pagkababae ko. Masaya ako na siya ang inalayan ko ng lahat-lahat sa akin. Mama Mia, matapos kang may nangyari sa aming dalawa ay nakatulog ako. Nakatulog rin si James. Nung magising kaming pareho ay ngumiti lang siya sa akin. Pagkatapos ay hinalikan niya ulit ako. Pagkatapos ay may nangyari ulit sa amin. Paulit-ulit. Hanggang sa wala nang naging usapan sa aming dalawa, Mama Mia. Halos araw-araw ay may nangyayari sa aming dalawa. Binigyan niya ako ng contraceptive pills dahil ang sabi niya ay hindi pa raw kami handang dalawa na magkaanak. Agree naman ako sa sinabi niya. Dahil meron pa kaming mga pangarap. Ayoko rin, Mama Mia, na masira ang mga pangarap ko at masira ang mga pangarap ng mga magulang ko sa akin. Masaya na rin ako. Masaya na rin ako sa mga nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Nung minsang nakipagkita ako sa mga dati kong kabarkada ay inaya ako si James, pero ang sabi niya ay may gagawin pa raw siya. Hindi ko na lang siya pinilit, Mama Mia, dahil ang gusto ko rin naman ay makapagkwento ako sa mga barkada kong babae. Mama Mia, gulat na gulat sila sa aura ko. Naku girl, mukhang gamit na gamit ka. Oo, masaya kang tignan pero parang natutuyo ka na. Hindi ko pinansin ang sinabi nilang yon. Pero ang napansin ko, Mama Mia, ay pumayat talaga ako ng husto. Siguro dahil sa puyat, sa eskwela, at syempre sa puyat na rin sa pag-aalaga ko kay James at sa pagbibigay ko ng mga kapritsyo niya lalo na pagdating sa kama. Mama Mia, doon nila sinabi sa akin na baka wala lang naman daw talaga kay James ang lahat. Baka ako lang daw ang nag-iisip na merong mahalaga sa aming dalawa. Na baka ako lang ang nag-iisip na may magandang nangyayari sa amin, na may relasyon kami. Tinanong nila ako kung sinabihan ba raw ako ni James na mahal niya ako. Doon ko naisip na ang lagi pala niyang sinasabi sa akin ay mahalaga ako. Pero kahit kailan, hindi ko narinig na sinabi niyang mahal kita, Kulin. Mama Mia, alam ko sa sarili ko na red flag na yun. Alam ko sa sarili ko na dapat tinanong ko na yun kay James pero hindi ko magawa-gawang itanong sa kanya. Natatakot kasi ako sa sagot, Mama Mia. Ang sabi ko sa sarili ko, dapat makontento na lang muna ako sa kung anong meron sa aming dalawa ngayon.
Dapat makontento na lang ako at wag nang magreklamo pa. Kaya yun ang ginawa ko. Kahit masakit, yun ang ginawa ko, Mama Mia. Pero hindi pala sapat ang pagiging kontento ko. Hindi pala ako sapat kahit na binigay ko na ang lahat sa kanya. Kahit ginawa ko lahat ng hiniling niya. Kahit halos tumambling na ako sa kama, mapagbigyan ko lang ang mga nais niya na mga positions and all, ay hindi pa rin pala ako sapat. Isang araw, Mama Mia, nahuli ko po talaga si James. May iba siyang kasamang babae. Hindi lang basta ibang kasama, kundi magkayakap at magkahalikan pa silang dalawa. Galit na galit ako noon na sinugod ko sila. Sinampal ko yung babae. Sinabunutan. Pagkatapos ay sinuntok ko si James. Pero dun, Mama Mia, ay nagulat ako sa sinabi ni James sa akin. Ano bang ginagawa mo, Colleen? Bakit mo ba sinasaktan ng girlfriend ko? Kasabi niyang noon, ay biglang uminit talaga ang ulo ko. Girlfriend? Girlfriend mo to? Eh ako, James, ano ba ako sa buhay mo? Sino ba ako sa buhay mo, ha? Hindi ko na napigilan pang tanong. Colleen, bakit? May usapan ba tayo tungkol sa relasyon nating dalawa? Wala naman, di ba? Colleen, mahal ko na siya. Siya na ang girlfriend ko. Magtitino na ako, kaya please, wag mo na kaming guluhing dalawa. Pagkasabi niyang noon ay ang babae naman ang umextra sa usapan. Alam mo, Colleen, pasensya ka na ha kung nagamit ka ng boyfriend ko. Nasaktan kasi talaga siya nung hiniwalayan ko siya noon eh. Kaya eto, nagkabalikan kaming dalawa. Hindi ko alam kung kailan sila nagkaroon ng relasyon, Mama Mia, dahil hindi ko naman kilala ang babaeng yun. Pero isa lang ang naging malinaw sa akin noon. Hindi talaga ako ang mahal ni James. Kahit ano ang gawin ko, kahit ibigay ko pa ang lahat, maging ang sarili ko, kahit ubusin ko pa lahat ng meron ako, lahat ng pagkatao at pagkababae ko ay wala rin palang halaga dahil hindi naman talaga ako ang nasa puso ng lalaking minamahal ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun, Mama Mia? Kung gaano kakasakit na inabandona ka ng lalaking ang buong akala mo ay minamahal ka? Ng lalaking pinag-alayan mo ng lahat-lahat? Masakit, Mama Mia. Masakit na harap-harapan niyang pinili ang iba kaysa sa akin. Masakit na harap-harapan niyang pinamukha sa akin na kailanman ay hindi ako naging importante sa kanya. Bukod sa pagiging tagasalo niya sa bawat pagkakataon na madapa siya. Umalis ako sa harapan nila noon. Wala akong ibang patutunguhan. Naglakad ako ng naglakad. Doon ko naisip, Mama Mia, napakahirap pala talagang magpakatino. Napakahirap na maging good girl, pero in the end, lolokohin ka rin naman pala. Napakahirap na mag-stick sa isang relasyon at sa isang lalaki na hindi ka naman talaga tunay na minamahal. Masakit yun para sa akin. Masakit na masakit pero wala akong ibang magagawa. Hindi ako ang mahal niya. Hindi ako ang pinipili niya. Mama Mia, dahil doon ay napariwara po ang buhay ko. Dahil doon ay nag-isip ako, Mama Mia. Nag-isip ako na wag na akong maging good girl. Nawala po ang dating Colleen na masayahin. Ang Colleen na masaya, Colleen na maganda ang aura, Colleen na pala kaibigan. Napalitan po ng isang Colleen na maiksi na akong manamit. Isang Colleen na puno na ng kolorete ang mukha. Isang Colleen na hindi na masyadong nag-aaral ng mabuti. Mama Mia, natuto po akong maging pariwara. Natuto po akong magbisyo. Natuto po akong sumama sa mga maling barkada. Tulad
ng ginawa noon. Ni James. Maling mga barkada ang sinamahan ko, Mama Mia. Maling-mali. Hanggang sa iba't ibang lalaki na rin ang nakakasiping ko. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay namamalayan ko na lang na nagagalit na pala sa akin ang pamilya ko. Hindi lang ang pamilya ko, kundi maging ang mga dati kong barkada. Nawawalan na kasi ako ng oras sa kanila. Yung mama ko ay sinasagot-sagot ko na lang. Yung papa ko ay hindi ko na tinitignan kapag pinapagalitan ako o tinatanong kung saan ako galing. Mama Mia, malungkot na malungkot ang nararamdaman ko noon. Kahit na ilang lalaki pa ang sinisiping ko, kahit na ilang lalaki pa ang nagiging boyfriend ko, ay hindi po yun napupuna ng kulang na nasa dibdib ko. Ang kulang na iniwanan ni James. Ang kulang na kagagawan niya. Hanggang sa may nanligaw sa akin. Itago natin siya sa pangalang Eddie. Si Eddie, Mama Mia, ay kabarkada po ng pinsan ko. Isa po siyang engineer. Maganda na po ang posisyon niya sa trabaho. Hindi na po siya estudyanteng katulad ko. Marami ang nagrereto sa akin sa kanya. Mga pinsan ko, pamilya ko, maging mga barkada ko. Maraming nagsasabi sa akin na dapat ang mga katulad ni Eddie ang piliin ko. Kaya naman, Mama Mia, siguro na pressure na rin ako. Kaya sinagot ko si Eddie kahit ang totoo ay hindi ko naman alam kung gusto ko siya. Mama Mia, nagkaroon kami ng relasyon ni Eddie. Binigay ko rin sa kanya ang lahat-lahat sa akin. Naramdaman ko na tunay ang pagmamahal niya. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay nararamdaman ko rin na hindi ko naman talaga minamahal si Eddie. Umabot rin ng halos 6 na buwan ang aming relasyon bago ko itinigil ang lahat. Pasensya ka na, Eddie. Pasensya ka na, pero wala naman talaga akong nararamdaman sa'yo. Ayaw na kitang paasahin pa. Ayoko nang umasa ka sa akin dahil ang totoo ay wala ka naman talagang aasahan. Ganito ako eh. Hindi mo talaga ako mababago. Mama Mia, first time ko pong makita na may isang lalaking umiiyak sa harapan ko. Nakiusap siya na wag ko siyang hiwalayan. Nakiusap siya sa akin na bigyan ko siya ng pagkakataon na ayusin ko ang buhay ko. Tutulungan niya raw ako, Mama Mia. Mahal na mahal niya raw ako. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko maibalik ang pagmamahal na nararamdaman niya sa akin. Pasensya ka na, Eddie. Pasensya ka na talaga. Mama Mia, hindi pa tumigil doon si Eddie. Kahit na hiniwalayan ko na siya, kahit sinabi ko na sa kanya ang tunay kong dahilan, ay sige pa rin siya ng sige. Suyo pa rin siya ng suyo sa akin. Minamahal pa rin niya ako. Ako naman, Mama Mia, ay layo ng layo sa kanya. Pero isang gabi, lasing na lasing ako noon. Iniwanan ako ng mga barkadang sinamahan ko. Wala po akong makuha-kuhang taxi. Wala rin pong mga sumasagot sa tawag ko noon. Hindi ko alam kung paano ako uuwi dahil lasing na talaga ako. Hanggang sa maisipan kong tawagan si Eddie. Mama Mia, tinawagan ko siya. Wala pa sigurong 3 ring ay agad niyang nasagot ang cellphone niya kahit na mag-aalas 12 na noon ng madaling araw. Hello, Eddie? Gising ka pa ba? Pwede bang istorbohin muna kita? Si Eddie, nandito ako sa bar eh. Wala akong masakyan. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ang sabi niya ay antayin ko raw siya at pupuntahan niya ako. Inantay ko siya, Mama Mia. 1, 2,
2 oras. Pero walang Eddie na dumating. Tinawagan ko siyang muli pero hindi na makontak ang cellphone niya. Hanggang sa tinawagan ako ng pinsan ko. Tinanong niya kung nasaan ako. Ang sabi ko ay nasa bar at inaantay ko si Eddie dahil susunduin ako nito. Naku Colleen, wala nang Eddie na darating dyan. Antayin mo ako, susunduin kita at dadalhin kita kay Eddie. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Pagdating ng pinsan ko Mama Mia ay pinagalitan pa niya ako dahil lasing pa rin ako noon. Hindi naman na ako uminom na. Pero hindi pa rin bumababa ang tama ko. Hanggang sa mapansin ko na iba ang daan na tinatahak namin. Hanggang sa makita ko, napapunta kami sa parking ng isang ospital. Anong gagawin natin dito? Bakit tayo nasa ospital ay ayos pa naman ako? Sabi ko sa pinsan ko. Nandito si Eddie. Nandito ang inaantay mo. Pagkasabi niyang noon Mama Mia ay para bang bumaba ang tama ko. Dali-dali akong bumaba at halos hilahin ko na siya papunta kay Eddie. Akala ko ay sa isang private room kami pupunta. Pero pupunta kami sa isang morgue dahil dadalhin na raw doon ang katawan ni Eddie. Mama Mia, wala na po si Eddie. Nadisgrasya po pala siya nung pupuntahan na niya ako at susunduin. Ang sabi raw ng mga witness ay masyadong mabilis raw ang takbo ni Eddie. Siguro ay nag-aalala siya sa akin dahil lasing na ako. Doon Mama Mia ay umiyak ako ng umiyak. Anong nagawa ko? Bakit nagkaganito? Bakit nasaktan ko ang taong nagmamahal sa akin? Bakit nawala siya ng dahil sa akin? Oo, Mama Mia. Nasira po ang buhay ng mga magulang ni Eddie ng dahil sa akin. Nag-iisang anak lang po nila si Eddie at nawala pa ng dahil sa kapritsyo ko. Kung bakit ba naman kasi siya ang tinawagan ko nung gabing yon? Kung bakit ba naman kasi naglasing pa ako? Kung bakit ba naman kasi hindi ko dinilit ang number niya nung hiniwalayan ko siya? Kung bakit ba naman kasi kailangan niyang magmadali at kailangan niyang sobrang mag-alala sa akin? Ang dami-dami kong tanong pero walang ni isa noon na may sagot. Mama Mia, sinisi po ako ng mga magulang ni Eddie nung malaman nila ang dahilan kung bakit bumiyahe si Eddie ng ganun. Oras na. Hindi po ako nakapunta sa lamay niya dahil galit na galit sa akin lalo na ang nanay niya. Nakatingin lang po ako sa malayo habang nililibing siya. At dahil nga po sa nangyari kay Eddie, ay na-depress ako Mama Mia. Sa katunayan ay nagpa-check up po ako sa isang doktor dahil hindi ko na po makayanan na bumangon sa araw-araw. Bakit ba ganito? Bakit ba yung mga sirang tao? Imbis na inaayos sila ng isang tao ay ang isang tao naman ang sinisira nila. Hanggang sa wala ng matirang taong maayos. Hanggang sa nasisira na ang lahat. Mama Mia, ngayon po ay unti-unti ko pang inaayos ang sarili ko. Unti-unti ko pang binabalik ang dating ako. Hindi ko alam kung may chance pang babalik ang dating ako, Mama Mia. Pero hanggang ngayon, nasasaktan pa rin talaga ang puso ko. Masakit pa rin. Mahal na mahal ko pa rin si James. Kahit na hindi ko na alam kung nasaan siya. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, ay nakokonsensya pa rin ako sa mga nangyari kay Eddie. Sana po, huwag niyong hayaan na maging katulad ko kayo. Huwag niyong hayaan na umayos kayo ng buhay ng isang tao and in the process ay kayo naman ang masira. At kung sinira man kayo ng isang tao, please, mag-heal po kayo mag-isa. Huwag niyo pong hayaan na may iba pang buhay na masira dahil sa sira kayo. Maraming salamat sa pagkikinig niyo ng kwento kong ito, Mama Mia. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong tagahanga na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagko-comment o nagla-like man lang ng mga videos niyo sa takot
sa takot na baka may makakilala sa akin sa isa sa mga tagapakinig niyo, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Colleen. Sabi nga nila, hurt people hurt people. Yung mga nasasaktan, nananakit. Yung mga nasaktan, walang ibang alam na gawin kundi ang manakit, kundi ang gumanti. Pero alam nyo ba, lahat po ng sakit na pinagdadaanan natin, kung sana ay pipilitin lang nating kunin ang aral mula sa mga sakit na yon, mula sa mga luha na yon. Darating at darating ang araw na maghihilom rin tayo. Darating at darating ang araw na pagtatawanan na lang natin ang araw na umiyak tayo ng husto. Naiisipin natin na wala naman talagang talo. Wala naman talagang wasted time dahil kahit ang mga bigong relasyon ay nagkakaroon pa rin naman ng mga leksyon na pwede nating mabaon. Sana, katulad ng sinabi ni Colleen, kapag sira po ang mga puso ninyo, huwag niyo pong hayaan na ibang tao ang mag-ayos nito. Kayo po mismo ang umayos ng sarili niyong puso nang sa ganon ay wala po kayong ibang taong masaktan. Lumapit po kayo sa Panginoong Hesus. Siya po ang great healer. Para wala po kayong masaktang ibang tao. At kung sakali man na magpapapasok na kayo ng ibang tao sa inyong buhay, please piliin nyo. Piliin nyo yung taong tunay ninyong mahal. Nang sa ganon, pagdating ng panahon ay wala kayong ibang masasaktan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ating ibinahagi ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Colleen, please click like and then share this video. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button, click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Meron din po pala tayong ibang mga kwento na kung hindi nyo pa napapakinggan, please click po yung ating channel at piliin nyo po yung mga kwentong hindi nyo pa napapakinggan kahit kailan. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagsusubaybay, at sa inyong pakikinig at sa walang sawang suporta. Magandang araw sa inyong lahat.